patunay na wala daw Diyos ayon sa CERN o agham. So itong CERN, itong mga scientist, ito yung mga kagamitan nila na pantuklas sa kalawakan, na na gusto nilang matuklasan kung meron ba talagang Diyos o wala. So tayong mga mananampalataya, siyempre naniniwala tayo sa Diyos na lumikha. So itong mga, alam naman natin, itong mga ibang mga scientist, naniniwala sila sa, ang iba naniniwala sa Diyos, ang iba hindi. So mula kay Pinoy Mystery Channel mga kapatid, patunay daw ng CERN na walang Diyos. Kung malilito tayo nito ng mga mga malilito tayo sa video nito kung meron ba talagang Diyos o wala. So kung bago ka pa lang sa channel ni Pinoy Mystery Channel at trip mo ang ganitong mga video, ay mag-subscribe ka na sa channel niya, at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Mystery Channel, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. So nilagay ko na dito ang description sa ibaba ng video ni Pinoy Mystery Channel. Mag-subscribe ka mga kapatid sa YouTube channel ni Pinoy Mystery, dahil napakagaling niya na magpaliwanag at napakatalinong tao yan. So palagay ko lang napakatalinong tao talaga to, kasi napansin ko lang dito sa mga content niya. Okay, wag na natin itong patagalin mga kapatid, simulan na natin. Naniniwala sa Diyos o sa lumikha ng lahat. Katawang likha sa marami, ngunit hindi tinatanggap ng iba. Muslim ka man, Budista o Kristiyano, ang iyong buong pagkatao ay nahubog sa ideyang mayroong makapangyarihang espiritu na nagnombra sa buhay at kamatayan ng buong sanlibutan. Sa mata ng mga ateista, ito ay walang pinag-iba sa isang kwentong katahang-isip. Lalo na nang nadiskubre ng mga eksperto sa CERN gamit ang Large Hadron Collider ang malupit na patunay. Ito na nga ba ang pruweba na walang Diyos? O marahil, ebidensya na mayroon? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halongkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungan. Totoo ba? Ano ang atheismo? Dandaan o marahil libo-libong mga debate na ang naganap hinggil sa ano ang simula ng lahat, ng kalawakan, ng mga bituin, at ng buhay sa daigdig. Kung mayroon bang lumikha sa sanlibutan, ang lahat ng bagay ay nagsimula ng walang tumalaga. Bakit hanggang ngayon mainit ang pagtatalo hinggil sa kung mayroon bang Diyos o wala? O kinakailangan bang mainit ang diskusyon? O maaaring pag-usapan ito ng walang nag-iinit na ulo? Marahil kung utak ang gagamitin at hindi. So sa hindi pa nakakaalam mga kapatid, itong atheist, ito talaga ay hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Ang ano nila dito, to see is to believe. So tatanungin ka nila kung magdebate kayo kung meron ng Diyos, saan siya ngayon? Kung na pwede bakit hindi ko siya nakikita kung totoo siya? So, ito mga ganito talaga mga atheist mga kapatid. To see is to believe ang kanilang gusto, hindi talaga sila basta-basta na mapapaniwala sa Diyos. Ito namang mga scientist na sobrang tatalino na. So itong wala silang ginagawa sa buhay kundi maglibot-libot diyan sa ibabaw ng kalawakan, kasi gusto nila talagang malaman kung mayroon ba talagang Diyos. So
Ano ko diyan, hindi mo yan hindi mo yan makikita kahit gulugurin mo po yung buong kalawakan na yan, kasi ang Diyos nasa langit. Ang langit ano mo lang yan. Ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang Diyos Ama, makikita mo lang yan kung naniniwala ka talaga sa Diyos at nagsisisi ka kasalanan. Makikita mo lang yan sa pag wala ka na, pagpatay ka na, at syempre makikita mo siya kahit buhay ka pa, makikita mo siya sa panaginip. Kasi tapat na pananampalataya tulad nung unang ginawa ng Diyos kay Daniel, na siya sa panaginip. Yun. Ang damdamin, mas maarok na mahinahon ang katotohanan. Ano ba ang atheism? Mabubulabog ang iyong isipan kung maririnig mo na ang salitang atheism ay hindi nangangahulugang walang Diyos. Pakinggan ang paliwanag ng isa sa pinakamasulit na samahan ng atheismo sa Estados Unidos, ang Atheist Experience. Ito ang sabi nila. Atheist, it doesn't matter. This is about labor. Let me hit it a little different way. We define atheism as a lack of belief in gods. Batay dito, ang atheismo ay ang walang paniniwala sa Diyos. Hindi ito nangangahulugang walang Diyos. Hindi lang sila naniniwala dito. Ito rin ang sabi ng samahang American Atheists. Bagamat may mga nagdideklara na walang Diyos, ito ay problematic o mahirap panindigan. Bakit kamo? Huwag kang malilito. Ipapaliwanag natin ito ng maayos. Upang maging totoo ang paniniwala na walang Diyos, kailangan mo nang maunawaan ng mga nagsasabing wala ang dahilan ng mga nagsasabing mayroon. Kung idedeklara ng isa na walang Diyos, pero kulang ang pangunawa nito sa Biblia, sa Quran, sa Hinduismo, o sa anumang kaalamang mayroong Diyos, ito ay magdudulot ng tinaguriang argument from ignorance o pagtatalo sa bagay na hindi nila lubusang nauunawaan. Kung kaya ang paggalang sa pananaw ng isa't isa ay mahalaga, dahil respeto ang sangkap kung gustong magkaintindihan. Ngunit sa init ng mga pagtatalo, ang natagpuan ng mga eksperto sa CERN o European Council for Nuclear Research ay pinaniniwalaang magpapasabog sa maselang debate kung tayo ay nilikha. Sarado nga ba ang isip ng mga naniniwala? Marami ang nagsasabi na ang mga naniniwala sa Diyos o mga theists ay sarado ang isip at walang alam sa agham. Siguradong magugulat ka kung maririnig mo na si Sultan bin Salman Al Saud, isang Saudi prince, ay ang unang Muslim sa kalawakan, kasama sa space shuttle ng NASA o ng National Aeronautics and Space Administration sa grupo ng STS-51G noong taong 1985. Kung hindi ka makapaniwala, ito pa ang patunay. Si Farouk El-Baz, taga-Ehipto, isa sa mga unang Muslim na nagtrabaho sa NASA. Si Haza Ali Al-Mansuri, ang unang astronaut mula sa UAE, at si Noura El-Matrushi, ang unang babaeng astronaut mula din sa bansa. Parehong Muslim na pinarangalan ni Sheikh Mohammed ng United Arab Emirates. At hindi lamang mga Muslim ang nakapagtrabaho na sa NASA. Si Jennifer Wiseman, isang Kristiyano at senior scientist, nakatapos ng bachelor's degree sa larangan ng physics at PhD sa astronomy, nakadiskubre sa kometang pinangalan sa kanya, ang 114P Wiseman Skiff. Mas magugulintang ka kung sasabihin sa iyo na isa sa mga eksperto sa physics na nakatambal ni Albert Einstein noon ay isang Hindu mula sa India, si Satyendra Nath Bose. Dahil sa talino nito, ang pinakamalupit na nadiskubre gamit ang Large Hadron Collider ay pinangalan sa kanya. At kung hindi ka pa rin makapaniwala, siguro na ibang ka na dahil sa ECQ. Totoo na mayroong mga relihiyoso na kulang ang alam sa agham, subalit hindi naman lahat. Kung sasabihin ng isa na walang Diyos dahil wala kang alam sa agham, ito ay pananakit lamang sa kapwa-tao. Hindi ba totoo na naniniwala ang isa sa Diyos ay dahil napatunayan na niya ito sa kanyang sarili at hindi na kailangan patunayan pa sa mga ateista? Pangitano pa man,
Kung sasabihin na ang mga naniniwala sa Diyos ay sarado ang isip at walang alam sa science, ay siya mismo ang kulang sa kaalaman. Subalit hindi pagtatalo kung mayroong Diyos o wala ang dahilan kung bakit ginawa ang Large Hadron Collider. Ngunit upang matagpuan ang katotohanan hinggil sa buong kalawakan. Ito, huwag kang maguguluhan dahil simple lang ang paliwanag, ngunit komplikado ang implikasyon. Lahat ng bagay sa mundo, pati na rin sa kalawakan, ay may taglay na enerhiya. Dito, sumikat si Albert Einstein dahil sa kanyang E is equals mc squared. Ito, ETS din to si si Albert Einstein. Hindi talaga ito na naniniwala sa Diyos hanggang sa namatay siya. mo ang paliwanag, ang enerhiya sa physics ay hindi nakikita. Katulad ng bilis at init. Ang taong tumatakbo ay mabilis at ang apoy ay may init. Nakikita ang tao at apoy pero hindi nakikita ang bilis at init. Dahil ang mga ito ay properties o katangian. Ang konseptong ito ay ang naging sanhi ng pagkabulabog sa isip ng mga eksperto. Dahil ang ideya ni Einstein ay hindi lamang tumutukoy sa enerhiya ng lahat ng bagay, pati na rin sa ang lahat ng bagay ay mula sa enerhiya. Kung mapapatunayan na mayroong likas na enerhiya sa kalawakan na maaaring magdulot ng pagsibo nito at salhin na rin ang kaayusan sa buong universo, mapapanindigan na hindi kailangan ang makapangyarihang lumikha sa pagbuo ng lahat. Ang dati ng tanong na kung walang Diyos, bakit may kaayusan, ay hindi lubusan masagot ng mga scientific noon hanggang mga taong 1964. At sa tulong ng Large Hadron Collider noong 2012, ang malalim na tanong ay lubusang nasagot. Ano ang Large Hadron Collider? Dahil sa So grabe tong ginawa nila na na kagamitan mga kapatid. Tong pangkalawakan talaga to na pinag-isipan talaga to, pinag-aralan talaga ito ng mga maraming mga scientist kung meron bang Diyos o wala. Ginastos sila ng bilyon-bilyon. Pero ang masasabi ko lang dyan, so kahit anong talino mo pa dito sa mundo, kahit ano pang napakamahal na mga high-tech na mga gamit dyan, ang kung meron ba talaga, para malaman mo talaga kung meron ba talaga ng Diyos. So para kang wala ka pa rin sa mata ng Diyos, sa kaalaman ng Diyos. Ganito ka lang, napakaliit lang ng kaalaman mo. Kasi ang utak talaga, ang sabi nga nila, ang utak ng tao ay limitado lang. So, ang utak ng Diyos, siya ang makapangyarihan, pinakamatalino sa lahat. Ating Diyos Ama, ating Panginoong Hesus. ni Albert Einstein, namulat ang isipan ng marami na siguro hindi kailangan ng makapangyarihang lumikha upang mabuo ang kalawakan. Kung mapapatunayan ang enerhiya ay nakakalikha ng bagay, masasagot ang tanong na kung walang Diyos, saan nagmula ang lahat? Paano mapapatunayan ng mga scientifico na maaaring lumikha mula sa enerhiya? Dito, pumapasok ang Large Hadron Collider. Ang LHC ay isang makinarya na halos 2 beses na kasing layo ng SM City sa Davao papunta sa Bangoy International Airport. Kinakailangan ganito kahaba ito upang makamit ang mga tamang kalkulasyon para sa eksperimento. Ito ay ginagamit upang pagsalpukin ang mga maliliit na bagay o particles, kadalasan ay mga protons. Kung magtatagumpay, masasagot ang maraming katanungan ng mga physicists higil sa kung ano ang pinakasentro na nagdudulot ng kaayusan sa kalawakan, ang pinaniniwalaang Higgs field.
Subalit teorya lamang ito kung walang pruweba. Kaya magila sa mga eksperto na makamit ang tagumpay sa eksperimento upang sa wakas matuklasan ang ebidensya ang pinangalan kay Peter Higgs at sa Hinduistang si Satyendra Nath Bose, ang tinatawag na Higgs boson. Ito ang patunay na mayroong enerhiya na parang humahawak sa mga planeta, bituin at buwan. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa Geneva, ikaw lang magtanong. Makikita mo rin sa harap ng gusali ang estatwa ng Diyos ng Hindu na si Shiva. Bukod sa dark matter at dark energy, ang Higgs boson ay isa sa mga patunay sa pagbuo ng universo at kung bakit hindi nag-uumpugan ng mga planeta, mga bituin at buwan. Ngunit maraming nangamba sa eksperimento dahil may nagsasabi na maaari daw ito gumawa ng isang black hole na hihigop sa buong daigdig. Meron namang nagsasabi na baka makapagdulot ito ng mga lindol sa kung saan. At meron namang nagtatanong kung magbubukas daw ito ng lagusan papunta sa ibang dimensyon. Mga katanungang nasagot noong buwan ng Hulyo taong 2012 nang ipinahayag ang tagumpay ng eksperimento sa Large Hadron Collider kung saan nagulintang ang buong mundo sa kanilang natuklasan. Ano nga ba ang nasaksihan ng mga eksperto na maaaring bumasag sa pagtatalo at debate hinggil sa kung mayroong Diyos o wala? Natagpuan ba nila ang pruweba na walang Diyos o nasaksihan nila ang ebidensya na may Alamin natin yan sa sunod nating mga reaction video mga kapatid. Buksan mo ang iyong isip at ayaw lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tunay bang malawak ang iyong pag-iisip? Ang tanong, totoo ba? Okay, so medyo madilim na tayo dito sa madilim na hapon na tayo kasi nagre-reaction video dito. Okay, so ang masasabi ko lang nito, so kahit gaano ka pa katalino, kahit ano pang sobrang billion pang gadgets ang mga teknolohiya diyan ang gagastusin mo para lang malaman mo kung may Diyos ba o wala, wala pa ring silbi yan kasi ang Diyos nasa langit, napakalayo. Makikita mo lang yan kung tunay ka bang naniniwala sa Kanya, tapat ba ang tunay bang pananampalataya mo at naniniwala ka. Tayo hindi tayo eksperto sa science, hindi tayo eksperto sa agham, pero sabi nga sa Biblia, mas matalino pa tayo sa mga scientists, sa mga kung naniniwala tayo sa ating Panginoong Hesus at Panginoong Diyos Ama. Sa itong mga atheist, wala walang blanco ang parte sa Diyos kasi ang alam na ito, to see is to believe daw. Tayo kahit hindi natin nasasabi na yan sa Biblia, o nung nakita na sabi ni Jesus, mapalad ang maniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakikita. So tandayan yan mga kapatid ha. So na tayo sa ating reaction video, mag-off na tayo kasi madilim na dito at sana po na nag-enjoy kayo sa panonood nyo. Salamat sa inyong panonood at peace out.